Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Martes Santo sa mga mahal na araw. At kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, patuloy tayong manalangin upang ang ating mga paghihirap ay maikabit natin sa mga paghihirap ng Panginoon. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa ating Arsobispo Gilbert Garcera at sa mga kaparian ng Arsidioceses ng Lipa, para po sa aming misa ng Krisma ngayong umaga. Ipanalangin ninyong ang mga pari ay manatiling matapat sa kanilang sinumpaang tungkulin na maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagdurusa at paglilingkod kasama ng sambayanan. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanan ang pagsasakasalukuyan ng pagpapakasakit ng aming poong mahal, upang kami pagindapating magkamit ng ibinungan nitong kapatawaran sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sentalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking
na kayanan. Bago pa ako ipanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang mga nangalat ng mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel, na aking lingkod, na may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin sa daing ko at ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Jesucristo, masunuring Kordero. Sa katubusan ng tao, hain sa krus ang buhay mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ang ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ng sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ng mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kinakailangan sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon.
Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayoy nahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon, ang sinabi ko na sa mga Hudiyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Tanong ni Simon Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaitlo mo akong itatatwa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga lagi nating kasama, ang mga nakikiisa sa 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Mga minamahal, ilang beses na po kayong nangako at ang pangako'y hindi ninyo natupad. Ilang beses tayong nag-promise. Nung unang panahon, uso yung Pexman, Cross My Heart. Pero hindi natin na isa sa katuparan. Sa mabuting balita ngayon ay pinahahapyawan ang kwento na mangyayari kay Simon Pedro. Bagamat malinaw kahapon pa po at hanggang bukas, si Judas ay talaga namang ganap na ganap, litaw na litaw ang kanyang gustong mangyari para sa ikapapahamak ng Panginoon. At dinagdagan ito ngayon ni Pedro. Nangako si Pedro, Panginoon, ibibigay ko po sa inyo ang aking buhay. At ang sabi ni Jesus, ibibigay mo sa akin ang iyong buhay, makaitlo mo akong beses na itatatwa. Maraming pagkakataong tayo ay nangako sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, minsan mga pangako sa Diyos. Pumasa lamang ako, Panginoon. Ako ho'y sisimba na lagi tuwing linggo. Magkatrabaho lamang po ako. Talaga po ako'y laging magdodonate sa simbahan. Itong mga nakaraang araw, maraming nagpadasal. Yung mga lalabas ang mga board exam, yung mga nagpapabasbas ng lapis, nagpapabasbas ng mga damit na isusuot sa exam. At pagkatapos, hindi na uli mamutaktakan sa simbahan. Mga minamahal, sa dami ng pangakong ating ginagawa sa ating buhay, pinapaalalahanan tayo ngayon ng pagbasa, hindi sa pangako, kundi sa pagnanais na makatupad sa pangako. Yun ang minimithi ng Panginoon. Sapagkat alam niya, kapag tayo nangako, limitado, minsan mga pangakong napapako, mga pangakong hindi natutupad, at nauunawaan nyo ng Panginoon. Kahit na sa kabila ng pagtatatwa ni Judas, ni Pedro, pilit pa rin niyang ginawang pinuno ng mga alagad si Pedro. Kahit sa 3 beses na itinanggi ni Pedro si Jesus, sa bandang huli, pipiliin pa rin ni Jesus na maging alagad na mahal at tagasunod si Pedro. Yun ang pag-asang ibinibigay sa atin ng pagdiriwang na ito. Sa ating pagbisita sa mga simbahan, sa ating mga pagbibisita iglesia, sa ating mga pagdadasal, at sa ating pakikiisa sa mga pagdiriwang ngayong linggong ito,
hinihingi ng Diyos yung pagpupumilit, yung pagnanais, yung araw-araw ay gusto mong makatupad sa iyong pangako. Kahit na madalas, nagkakamali. Kahit na maraming beses, hindi natin nagagawa. Sapat na sa Diyos na may pagnanais tayong makatupad. At salamat sa Kanyang tulong kapag naiisa katuparan natin. Pero sa kabila noon, kahit minsan tayo nagkakamali, huwag po kayong mawawalan ng pag-asang lumapit sa Diyos. Huwag kayong mawawalan ng pag-asang bumalik sa Kanyang yakap, sapagkat ang Diyos, sa kabila ng ating kahinaan, patuloy niya rin pa tayong tatanggapin. Kung inyo pong mapapansin, maraming may takip ngayong mga larawan. Si Padre Pio, ang ibang mga santo, ang ibang larawan ng mahal na birhen, ang larawan ng krus, ay natatakpan. Bakit? Sapagkat iniimbitahan tayo ng Diyos na tayo ay magnais sa Kanya, na kasama ng ating pangangako, gusto niyang panabikan natin siya. Kaya ang makikita niyo lamang mga larawan ay ang larawan ng mga santo at mga larawan ng Panginoong tuwirang kaugnay ng Kanyang pagpapakasakit. Sapagkat gusto niya na kasama ng ating pangako yung panabikan natin ng Kanyang muling pagkabuhay. Yung kahit na hindi natin siya nakikita ng ilang araw, pananabikan natin ang Kanyang pagkabuhay na magagawa lamang natin kung tayo'y makikiisa sa Kanyang mga pagpapakasakit at paghihirap. Sana po tayo at ang ating mga mahal sa buhay, patuloy tayong makapag-alay ng paghihirap kay Jesus. Ang mga pinagdadaanan natin, ikabit ninyo kay Jesus. Ang mga problema natin, ialay ninyo kay Jesus. Sapagkat siya ang magbibigay katuparan. At kapag naisama niya ang ating paghihirap sa Kanyang pagdurusa, ang pangako niya na hindi kailanman mawawala at ang pangako niyang tutuparin niya, isasama rin niya tayo sa Kanyang muling pagkabuhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkaloob mong ang kaganapan nito'y aming makamtan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa Kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa Kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib
sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung di kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi Hindi ako ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sino kayang tutungo kaming makasalanan? Saan kami susulong? Dahas laging kapisang ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po nang hantungan. Sino kaya
sa Diyos mulat, katarong ay magbubuhat. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Alumong talino, atas mo'y pagyamani, sa pakikihamo, lagi namin gamitin, karasa'y pipitin, kamali ay tutuwirin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumudulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan. Sa kahilingan naming ang piging mo yung magbigay ay maging pagsasalo. Nawa namin sa iyong walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, makiat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sandali. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang atin pong Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama ng Healing Bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. Ikatlo, ngayon po ay taon ng Jubileo at sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po'y aming inaanyayahang magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook. Ito po'y available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang paliwanag tungkol sa Jubilee Year, sa plenary indulgence, at mga panalangin kay Padre Pio. Nawa po ay suportahan natin ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Jubileo. At bilang mga gawain ngayong mga mahal na araw, maghapon po ang ating pagpapakumpisal mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, at ito'y itutuloy ng 1:00 hanggang alas 5 ng hapon. Ngayon pong Martes Santo, ang ating kumpisal ay sa main church. Meron pong mga pari na titigil at maghihintay. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa para sa pagbabalik loob ngayong panahon ng mga mahal na araw na ito. At ang iba pa pong mga gawain natin para sa mga susunod na araw ay nakapaskil na sa ating mga tarpaulin sa paligid ng dambana. Ito po'y nakapost din sa ating Facebook page. Nawa po ay magabayan tayo ng mga gawain upang tayo makaisa sa paghihirap ng Panginoon at ng makahati sa kanyang muling pagkabuhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 8 ng umaga. Inaasahan po namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundles na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa gawain bukas, Miyerkules Santo, kayo po inaanyayahan 4:00 ng hapon sa ating live Stations of the Cross. Dito po sa loob ng Pambansang Dambana, magsisimula po sa Malaking Arko. 4:00 ng hapon, bukas, Miyerkules Santo. Salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, maging matuparin sa pangako sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Inanyayahan po ang lahat na makiisa sa ating panalangin pang umaga.
Inanyayahan po ang lahat sa ating panalangin sa umaga. Ngayon po ay nasa ika-15 tayo ng Abril, araw ng Martes Santo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ng may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang iyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako itinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang ating tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal, sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sabay-sabay. Ang Diyos ngayon nagbigay makalangit na lakas, bawat araw may ningning bugso ng hangin kidlat, katatagan ng lupa, kalaliman ng dagat, siyang lahat ang may gawa, kaya puso'y may galak. Ang Diyos ngayon nagdala, lakas ng aking tulong, karunungang gagabay sa aking magtatanggol. Daan niya'y daraanan, bisig niya'y aking bubong. Siya ay kaibigan, tunay na Panginoon. Kaya sa aking pag-ising, alay ay pasasalamat sa makapangyarihang Diyos na aking nililiyag. Sa lahat ng panahon, aking ipahahayag. Isang Diyos, 3 persona, pinagmulan ng lahat. O Panginoong aking adhikain, ipagtanggol mo at iligtas ako mula sa mapanlinglang at tusong tao. Hatulan mo ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa sasama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik, sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos, na aking Diyos. Bakit ako nababahala? Bakit ako nahahapis? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya mananalig.
Muli akong magpupuri sa Diyos ko't tagapagligtas. Itong aking pagpupuri sa Kanya ko ilalagak. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O Panginoon, ang aking adhika ay pagtanggol mo at iligtas ako mula sa mapanlinlang at tusong tao. O Diyos na Panginoon ko, adhikain ko'y ipagtanggol mo, tinubos mo ang buhay ko. Minsay nasabi kong sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw at sa daigdig ng patay. Ako'y masasadlak upang manatili roong walang hanggan. At nasabi ko rin, di na makikita itong Panginoon. At sino bang nabubuhay, katulad ng toldang tirahan ng pastol? Inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Ako'y lumuluha sa buong magdamag, hindi makatulog. Parang nilalansag ng leon ang aking buto sa katawan. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Tumataghoy ako dahilan sa hirap, animo ay kalapati na nakahahabag. Ang mga mata ko ay pagod na rin dahil sa pagtitig diyan sa itaas. Panginoon, sa kahirapang ito, ako'y iligtas. Iyong iniligtas ang buhay na ito, di mo binayaang mabulid sa hukay. Pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Ang patay ay hindi makapagpupuri sa iyo, ni makaaasa sa iyong katapatan. Mga buhay lamang ang makapagpupuri sa iyo, tulad ng ginagawa ko ngayon, tulad din ng Ama na sa mga anak ang itinuturo ay ang katapatan. Ang tagapagligtas ko ay ang Panginoon, kaya sa saliw ng tugtog ay ating awitan. Sa banal na templo tayo ay umawit habang nabubuhay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos na Panginoon ko, adhikain ko'y pagtanggol mo, tinubos mo ang buhay ko. Ang matuwid kong lingkod ay magliligtas ng marami sa pamamagitan ng pag-ako ng kanilang kasalanan sa kanyang sarili. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay papurihan. Dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitiwan, pagkat yaong panalangin nila ay iyong dinirinig. Dahilan sa kasalanan, lahat ng sa iyo ay lalapit. Bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig. Gayunpaman, ang patawad mo ay aming makakamit. Silang mga hinirang mo upang sa templo manahan, silang mga pinili mo'y mapalad na tuturingan. Magagala kaming lubos sa loob ng templong banal, dahilan sa dulot nitong pagpapala na sa nilalang. Kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos. Sa kahangahangang gawa, kami iyong tinutubos. Kahit sino sa daigdig sa ibayong karagatan, may tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. Sa taglay mong kalakasan, mga bundok tumatatag, dakila ka't ang lakas mo ay sa gawa na hayag. Ang ugong ng karagatan, iyong pinatatahimik, pati akong malalaki panahong nagngangalit, maging mga kaguluhan, niyong mga taong galit. Dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig at ang buong sangnilikha. Bunga nitong ginawa mo, sa galak ay sumisigaw, buong mundo kahit sa ang sulok nito daigdigan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupa't tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa.
Sa banayad na pag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan. Ang hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang matuwid kong lingkod ay magliligtas ng marami sa pamamagitan ng pag-ako ng kanilang kasalanan sa kanyang sarili. Pagbasa. Pagbasa ng mga salita ng Diyos ayon kay Joel. Mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, magnangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na ay inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapanghinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa akin manlilinlang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. At ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Panginoon, turuan mo kaming manalangin tulad ng itinuturo ni Juan sa kanyang mga alagad. Tayo pong lahat sa papuring awit ni Zacarias. Purihin Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa kanya, at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, turuan mo kaming manalangin tulad ng itinuro ni Juan sa kanyang mga alagad. Papuri kay Kristo na nagkaloob sa atin ng kanyang sarili bilang tinapay mula sa langit. Manalangin tayo sa kanya at sabitin. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Panginoon, pakanin mo kami sa piging ng Eukaristiya sa pamamagitan ng mga alay sa iyong paghahandog na pangpaskwa. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Pagkalooban mo kami ng isang ganap na puso upang tagampin ang iyong salita.
upang magbunga ito sa amin ng tiyaga. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Tulutan mo kaming maging sabik sa pagtatayo ng isang magandang sandaigdigan, upang ito'y maging handang makinig sa iyo. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Sa simbahan at sa kanyang ebanghelyo ng kapayapaan, kami nagkasala. O Panginoon, kaya't kami nagkukumpisal. Linisin mo kami sa aming kasalanan sa pamamagitan ng iyong handog na kaligtasan. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating panalangin, at para din po sa mga intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kadakilaan magpakailanman. Amen. Amang makapangyarihan, tunghayan mo kaming iyong mga anak sa pagpapakasakit na lakip ng panahon ng Kwaresma. Tulungan mo kaming umunlad sa aming pagnanasa na laging makapiling ka sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan. At Akayin akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating pananalangin.